So hello no, ngayon ang pag-usapan natin tungkol sa buhay ni Maria Magdalena no. So alam naman natin no, kung ano ang tunay na, kung ano ang buhay ni Maria Magdalena no, based lang din sa ating mga narinig. 'Di ba ang dami-dami ng mga nagsasabi si Maria Magdalena ay isang prostitute. Marami pa nga mga hangal na mga bulaang propeta na mga singer no, mga artista na gumagawa ng mga tula, gumagawa ng mga dula, kanta patungkol kay Maria Magdalena na isa raw siyang prostitute. So, totoo ba na isa siyang prostitute? Saan ba nila nakuha ang ganito na si Maria Magdalena ay isang prostitute? No? So ito yung mga pinapangaral ng mga hangal ng mga pare, mga hangal ng mga church leader no, na hindi nakakaalam sa katotohanan. Alam nyo kasi, ang Biblia para yung pagkain na ikaw ay nakaupo na sa misa. Nilagay na ang pagkain sa iyong harapan. Pero hindi mo pa rin kinain. Alam mo na may masarap na pagkain na walang mga tinik, pero yung kinain mo, yun pa rin may tinik. Alam mo naman, halimbawa ngayon, ikaw, isang tao na nagtatrabaho sa isang opisina, umuwi ka na ng, kasi sabihin na lang natin, isa kang call center agent. Siyempre, call center agent, panggabi yung trabaho mo. Halimbawa, may isang tao na nagsasabi or ipinakalat sa mga kapitbahay mo na ikaw, dahil nga panggabi yung trabaho mo, ipinakalat sa mga kapitbahay mo no, yung tao na yun na ikaw daw ay isang prostitute. Ano kaya mapipil mo? Ano kaya mararamdaman mo na naipakalat sa iba na isa ka daw prostitute? Yung katotohanan naman ay hindi ka prostitute, kundi isa kang call center agent na panggabi ang trabaho. Ganito rin ang katotohanan. Ganito rin ang istorya dito sa Biblia. Dito sa Biblia, maraming mga tao na nagsasabi na si Maria Magdalena ay isang prostitute. Gusto kong malaman ninyo, wala po sa Biblia na mababasa ninyo na si Maria Magdalena ay isang prostitute. Hindi nyo po yan mababasa doon. Kahit sa ang verses yan. Hindi nyo po mababasa dyan. Dito sa Lucas chapter 8 verse 2, sinabi dito, at ang ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at sa kanyang mga karamdaman, si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. So klaro, si Maria Magdalena ay nasapian niya ng 7 demonyo na pinalayas ni Kristo upang magiging follower ni Kristo, nagiging malinis at nananampalataya kay Kristo. Dito sa Biblia, mababasa mo talaga ang katotohanan. Gaya din sa mga sinasabi nila purgatorio. There is no such place as purgatory in the Bible. Do not be deceived by Satan. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, yun lamang ang paniwalaan nyo. Kung ang sinasabi, may mga sinasabi ang inyong mga church leader na mga ganito, ganyan, na hindi naman tukma sa nakasulat sa Biblia, tapos pinapaniwalaan nyo, tinatanggap nyo, yung religion nyo, nagiging pintuan yan patungo sa kadiliman, sa kamatayan. 100% yan. Believe me, false religion. Isusugal mo ba ang buhay mo na mananatili sa kasinungalingan kung alam mo naman ang Biblia ay nagsasabi ng katotohanan? 2,000 years na ang lumipas. 2,000 years in 2026. 2,000 years, 2026 na ang lumipas. Pero, ang nakasulat sa Biblia, hindi pa rin naintindihan ng bawat tao. Ang mga pare, kahit alam nila na ito yung buhay ni Maria, ipinapangaral pa rin nila, si Maria ay prostitute. Kahit alam naman nila na hindi prostitute. Kaya nga sinasabi dito sa kasulatan ni Apostol Pablo, kung si Satanas ay kayang
magkunwari na tulad ng isang anghel sa liwanag. Ang mga tao at ang mga tao din ni Satanas ay kaya din magkunwari na tulad ng tao ng matuwid. Yang mga taong nangaral sa mali-maling mga pangaral na hindi tukma sa nakasulat sa Biblia in hell. Satanis, mga tao yan na hindi nakakaintindi. Kaya nga sinasabi, do not be deceived. Huwag kayong magpalinlang. It's better na babasahin nyo ang Biblia. Ito lamang ang pinakapundasyon sa lahat ng katotohanan. Kung may tao na nagsasabi, hindi kami sa Biblia lamang nakabase upang makinig sa katotohanan, kundi doon mismo rin sa mga tinuturo sa mga simbahan. Paano kung sasabihin ko sa iyo nang ipinapangaral ang inyong church leader ay hindi tukma sa nakasulat sa Biblia? Paniwalaan mo pa ba sila? Tapos sasabihin mo, siyempre doon kami maniniwala sa church leader. Ayun, maniwala kayo sa akin. Lahat kayo nakapiring ang mata, naka-blindfold ang mata, at hindi nyo alam, nakadiliman ang inyong patutunguhan. Si Kristo na mismo ang nagsasabi na ang mga tao na hindi namumuhay sa liwanag ay namumuhay na sa kadiliman. Paano kung nang iniisip mong liwanag, kadiliman pala? Ano na lang sa iyo ang kadiliman? Yan ang sinasabi ni Kristo. Kung ang pinapaniwalaan mo na hindi tukma sa Biblia ay para sa iyo, liwanag na yun, katotohanan na yun, paano pa kaya ang kasinungalingan para sa iyo? Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Walang tao na mamumuhay sa kasinungalingan na makapagmana sa kanyang kaharian. Dito sa Marcos 16 verse 9, sinabi nito, maagang-maaga ng unang araw ng linggo or pang-7 araw, matapos nang siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa kanya. So, hindi prostitute. Kahit saan sa Biblia, anong version man, kahit i-search mo sa Google, hindi mo mababasa dyan na si Maria Magdalena isang prostitute. Ang nangaral niyan, nagpakalat niyan, yan mga tao ng demonyo, mga artista, mga singer, mga entertainers na nagpakalat niyan. Yan mga tao ng demonyo yan. Pinapaniwala kayo na yan ang buhay ni Maria. Pero kung i-compare mo sa Biblia, mali silang lahat. Kung mali silang lahat, ano ang mangyayari sa kanila? Lahat ng yan namumuhay sa kadiliman. So hanggang dito na lang sana maunawaan nyo at basahin nyo lagi ang Biblia kasi nandito lahat ang buong katotohanan. So hanggang dito na and God bless everyone. Amen.